Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dulang Love and Memories. Sinampal ko si Alden nang minsang pumunta sa school namin at hindi ko pinakinggan ang panig niya. Kaya malungkot na umalis. Subalit natuklasan ni na Inay at Itay ang totoo na hindi si Alden ang gumawa ng pagpakalat ng chismis na peke. At sinabi ni na Itay kung sino ang may pakana. Kaya sinabi ko na ireklamo ko sila sa kapitan para mabigyan ng leksyon ang taong yon. Kaya naalis ang sama ng loob ko kay Alden. Sinabi ni Itay na sunduin niya si Alden para makahingi ako ng paumanhin sa ginawa ko sa kanya. Minsan ay dumalaw si Noel at sinabi niya sa akin na magpapakasal na kami. At Margie, sana pumayag ka na mamanhikan na kami sa susunod na linggo. Dahil darating na yung auntie ko na manggagaling ng Amerika. At yung pinsan ko naman manggagaling ng Saudi. Sila raw ang sasagot sa handaan sa pagpapakasal natin. O ano, payag ka. Alam mo, kaya kitang buhayin kahit hindi ka na magturo. Ay, Noel, kinalulungkot ko. Binabawi ko na ang pagsagot ko sa'yo. Hindi pala kita mahal. Ha? Margie, huwag ka naman magbiro ng ganyan ha. Hindi pwedeng basta po na lamang na bibitawan yung mga salita mo. Dahil sinabi ko na magpapakasal na tayo. Hindi ako nagbibiro. Talagang wala akong nararamdaman na pag-ibig sa'yo. Kaya, pwede ba? Maghanap ka na lang ng iba na pag-aalayan mo ng pagmamahal mo. Hindi. Hindi totoo yan. Alam ko na mahal mo ako. Ayoko ng marami pang satsat, Noel. Napasubo lang ako nang tinanggap ko ang pag-ibig mo. Dahil masama ang loob ko kay Alden. Kaya, pasensya ka na kung pinaasa kita. Margie, bakit biglang nagbagong isip mo? Paano na yung pangarap natin? Na sinabi ko na sa aming mga kamag-anak na mag-aasawa na ako. Madali lang yan. O di bawiin mo na hindi ka pa nakatagpo ng babaeng pakakasalan mo. Bakit mo ginawa ito sa akin, Margie? Bawiin mo yung sinabi mo. Dahil kung hindi, magpapakamatay ako. Ano? Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin. Pero doon sa bahay niyo gawin yan. Hindi dito sa amin. Margie, I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ano ba yung ibabalita mo sa akin, friend? Sa tingin ko sa'yo masaya ka na. Sinabi ko kay Noel ang tunay na nasa damdamin ko. Ano? Ang ibig mong sabihin ay pinutol mo na ang relasyon ninyo? At anong nangyari sa kanya? Siyempre, nagmamakaawa na wag kong bawiin ang pagsagot ko sa kanya dahil gusto na niyang magpakasal na kami. Naku, sayang. Hindi na matutuloy ang paghigop ko ng mainit na sabaw. Huwag kang mag-alala. Ililibre kita mamaya sa hapunan. Di may mainit na sabaw na. Buti nga at inayawan mo siya. Ang yabang Kala mo kung sinong gwapo. Yun ang ipinagmamalaki. At ang yaman nila. Alam mo, friend,
parang nabunutan ako ng tinik dahil problema ko nga kung paano ko siya kakalasan. Alam mo naman, sina inay at itay, binigyan ako ng payo. Tama naman ang sinabi nila sa akin. Totoo, aasa lang yung tao sa akin. Tama naman sila eh. Nakita nila ang sama ng ugali ni Noel. Mayabang at laging sinasabi na may kaya raw sa buhay. At magiging maginhawa raw ang buhay mo. Naku, huwag kang maniwala dun. Anak, ano ba ang plano ninyo ni Noel? Nag-alok na ba siya ng kasal sa iyo? Opo, inay. Kaya lang po hindi ko tinanggap Dahil sa totoo lang, ginamit ko lang siya para saktan si Alden. Gumanti po ako. Anak naman, bakit mo ginawa yon? Baka makaisip ng masama laban sa iyo dahil parang mo siyang niloko. Tinanggap mo, tapos saka mo pinutol ang relasyon ninyo. Papaano naman po, inay? Hindi pwedeng magpapakasal ako sa lalaking ayaw ko, yung hindi ko mahal. Ay, nako, malaking gulo yung ginawa mo, anak. Hindi kaya siya gumanti sa iyo kung bakit niya na may relasyon kayo ni Alden. Kailangan natanggapin niya ang kanyang kapalaran, inay. Dahil hindi ko naman mapipilit ang sarili ko na mahalin siya. Sana magbakasyon na si Alden para magkausap kaming dalawa at magkaintindihan, inay. Ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon mo, ikaw naman ang masusunod. Dahil ikaw ang makikisama. At susuportahan ka namin kung sino ang gusto mong maging kasama habang buhay. Salamat po, inay, ha? Kasi naiintindihan niyo ang aking kalagayan. At sana magkita na kami sa lalong madaling panahon. Ay, oo naman, Margie. Talagang babalik si Alden para magkausap kayo. Hana, magkaroon kayo ng relasyon. Kaya hitayin mo na lang. Oh, friend, sige na. Mag-order ka kung anong gusto mo. Ililibre kita. Uy, parang may magandang nangyari sa'yo Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin para alam ko kung bakit masaya ka ngayon. Alam mo, friend, nagkausap na kami ni Alden sa cellphone. Nagpaliwanag siya. Pero alam ko na ang totoo. At ang sabi niya, itutuloy na niya ang panliligaw niya sa akin. Ano ngayon? Sinagot mo na ba, ha? May relasyon na ba kayo? Ikaw naman? Ano ako? Easy to get? Huwag naman Basta, kunting pakipot muna. Ang sabi ko, pagbalik mo dito, malalaman mo na ang aking kasagutan, sabi ko sa kanya. Ako, friend, kailangan na magpakasal na kayo kaagad para hindi nahahabol sa'yo si Noel. Ay, naku, friend, wala na siyang magagawa dahil wala naman akong gusto sa kanya. Paano kami magkakasundo kung ayaw ko sa kanya, hindi ba? Oo nga, friend Mas mabuti kung si Alden ang nobyo mo dahil mapagpakumbaba siya. Hindi gaya ni Noel na masyadong mayabang, na mas gwapo raw kaysa kay Alden. Ano? Hindi na siya nahiya sa balat niya. Parang hindi binata Sa totoo niyan, ang gaspang-gaspang nagbalat niya. Ha? At alam mo, hindi marunong maglinis sa kanyang katawan. Yung balbas niya sa mukha, nakakadiri. At alam mo, friend, noong sinagot ko siya, ang gusto, maka-score ka agad. Hindi ako pumayag. Kaya, nabitin siya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my
Margie, pwede bang malaman kung sino yung sinagot mo noon? Oo naman, si Noel. Kilala mo yun. Akala ko nga matuturuan ang aking puso na mahalin siya. Pero hindi nangyari eh. Dahil ang gusto niya, siya ang masusunod. Hindi ako makapagdesisyon. Ano? Ang dapat sana magkasundo kayo sa bagay na para maayos ang relasyon ninyo. Hindi nangyari yun eh. Dahil ipinipilit kung anong gusto. At dapat, susunod ako sa kanya. Dahil siya daw ang lalaki. Ha? Buti at natitiis mo siya sa mga ginagawa na susunod ka sa kanyang patakaran. Kaya nga ako nainis sa kanya eh. Dahil lagi siyang nagyayabang kung kasama ko siya. Sinasabing ako raw ang maswerte dahil ako daw ang naging nobya niya. Anong ibig niyang sabihin? Swerte ka? Dahil may kaya siya at maibibigay ang lahat ng luho mo? Pero alam mo, kahit kailan, hindi ako nagpabili ng mga material na bagay. Gaya ng alas at mga modernong kagamitan. Hindi ko yan pinabili sa kanya. Baka isumbat pa niya sa akin. Kaya ko naman ang bumili. Pero hindi ko kinaya ang ganong ugali niya. Kaya nakipagkalas ako sa kanya. Oh, ano anak? Ano ang napag-usapan ninyo ni Alden? May relasyon na ba kayo? Ang inay naman, hindi naman pwede na sagutin ko siya kaagad. Pero alam nyo, may pahiwatig na may pag-asa. Kung makapaghinday at hindi niya ako pipilitin sa ayaw ko. Ganon ba? Alam mo, magkasundo sila ng itay mo. Kaya gusto ng itay mo si Alden para sa iyo. Alam niyo, inay, sa nakita ko sa kanila ni Itay at ni Alden, para silang mag-ama, nagbibiruan. At natutuwa naman si Itay dahil may tagabili siya ng alak at may kasama pa siya na iinom. At hindi na siya pupunta doon sa tindahan ni Aling Luding na mahilig makipagmarites. Oo nga, Margie. Pero magkasama lang sila kung nasa bakasyon si Alden. At hindi na iinom sa tindahan ni Ludeng dahil ang daming nagpapalibre kung lasing na ang itay mo. Ano? Sinasamantala ng mga lasenggo si Itay? Kaya ang laki pala ng binabayaran ninyo sa tindahan. Ay, oo, Margie. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo para mapagsabihan mo ang iyong itay. Kaya pag may binigay ka sa akin, ay agad na nauubos dahil nagbabayad ako sa tindahan ni Ludeng. Ganun pala. Hindi na sila nahiya na samantalahin ang Itay kung lasing na. Alam naman nila na walang trabaho ang Itay Oh, sige, pagsabihan mo na lang ang itay mo para dito na lang siya uminom sa bahay. At hindi na sumali ang mga lasanggero na alam ko na libre ang alak, ay pati pulutan libre din. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Sisyon yun ha. Saan kayo napupunta? Ngayon ko lang napagmasdan ng babae yan. May itsura din pala. Ano kaya kung siya na lang yung ligawan ko? Siguro naman hindi niya ako bibiguin. Ayan papalapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Aba, Noel, saan ka ba galing? Uwi ka na ba?
Hindi pa naman. Ikaw, saan ka pupunta? Baka gusto mong samahan kita. Huwag na. Dahil susunduin ako ng pinsan ko dito sa paradahan. At darating na yun dahil tinawagan ko na. Ganun ba? Shani, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Sana pumayag ka. Ha? Ano ba yun, Noel? Sige, sabihin mo. Kung pwede, bakit hindi? Kwan, siguro naman alam mo naman yung nangyari sa relasyon naming dalawa ni Margie. Hindi pala totoo na mahal niya ako. O, ngayon, ano bang gusto mong mangyari? May maitutulong ba ako sa'yo? Oo. Gusto ko sana na ikaw na lang yung liligawan ko. Hindi naman kita mamadaliin. Sana matulong mo yung puso mo na mahalin ako. Ano? Aba, talagang gusto niya yata na isandal ang sarili niya. Kaya ako naman ang isusunod. Buti sana kung hindi ko alam na masamang ugali niya. Ano, Shani? Pwede ba yung sinasabi ko? Dadalawin kita sa bahay niyo sa bukas. Bukas ng gabi pupunta ko doon. Ha? Kuanuel pasensya ka na. Di na pwede na manligaw ka sa akin dahil may nobyo na ako. Nasa ibang bansa nga lang siya. Pero magbabalik na siya sa buwang ito. Kaya, sorry ha. Sa iba ka na lang manligaw. Margie, anak, sabihin mo nga sa akin, may plano na ba si Alden para sa inyong dalawa? Ha? Anong ibig niyong sabihin, Inay? Gusto na ninyong makipag-asawa na ako? Ay, siyempre naman, anak. Abay, hindi ka bumabata. Baka mahuli ka pa sa biyahe. Ay, hindi ka na magkakaroon ng anak. Inay naman, hindi naman pwede na ako ang magsasabi sa kanya. Siyempre, kay Alden manggagaling yan kung kailan niyang gustong magpakasal kaming dalawa. Ay, ikaw ang bahala. Basta sinabi ko na sa iyo, na sana magpakasal na kayo ni Alden para maalagaan ko pang magiging apo ko habang malakas pa ako. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Margie, anak. Itay, Anak. bakit ganyan ang itsura niyo? May problema ba? May nabalitaan ng pinsan ni Alden. May masamang balita tungkol sa kanya. Ho! Ano masamang nangyari kay Alden, Itay? Ano? Ano kaya ang nangyari kay Alden? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Margie dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, June Cabato,
Ami Diaz at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.